Leon ang kanyang Instagram account para magpaliwanag sa mga binanggit niya noong Miyerkules sa kanilang non-time show. Ilang ulit binanggit ni Henyo Master Joey na hindi nga ang It's Showtime ang pinaparinigan nila ni dating Senate President Tito Soto sa laro ng mga henyo segment nila. Sinigurado rin ng comedian host na gagawin pa rin daw niya yung sinabi niyang luluhod siya kapag naka 15 years ang mga chismosong may programa sa social media at mga nagpapakalat ng fake news sa online world. Napilitang magsalita si Joey para hindi na raw humaba pa ang usapan. Marami na rin kasi ang nakisawsaw sa issue at pinag-aaway ang dalawang non-time show. Shinare ni Joey sa mga kababayan natin ang karangalan na nakamit ng Itbulaga bilang isa sa top 5 longest running show in the world. Sinang-ayunan naman ng mga netizen ang sinabi ni Dabarkad Joey sa kanyang Instagram reel. Halos iisa ang komento na mababasa sa nasabing post. Malabo raw na It's Showtime ang tinalaka ni Henyo Master at Tito Sin dahil wala naman daw sinabi ang kampo na Madlang People non-time show laban sa Itbulaga. Siguro naman ngayon tatahimik na yung mga nagpapakalat na ito dahil bakit naman pagdududahan pa? Pagkalaki-laki naman po ng kinikita ng programa, nakapagpapasweldo ng kanilang mga nasasakupan, wala pong dahilan para magsarado na ang kurtina ng Itbulaga, di ba? Oo po, pinush nyo, di ba? Ayan, ipinush nyo, ayan, isinambulat sa ating lahat, sa ating mga harapan kung ano at laki ng kanilang kinikita. Hindi na po namin ide-detalye pa dahil ayaw naman po ng Tito Vic and Joey ng ganyan, pati ng Itbulaga ng kanilang produksyon. Pero sobra pa po sa sapat na dapat nilang kitain ang kanilang hinahamig dito sa Itbulaga. Kaya tigil-tigil na ang mga nagpapakalat ng kwento. Ay, mga bashers ng Itbulaga, nasupalpal na naman. Kung hindi nyo alam ang facts, huwag gumawa ng istorya. Tahimik na lang please, sabi ni Ching Bautista Silverio. Kaaga-aga talaga, di ba naman? Hay, nako, boy, si Karagay, tama ka. Paano malulugi yung ganito kalaki na figura, di ba naman? Ay, nako, grabe talaga. At, alam mo ba, kahapon, syempre, napakatindi at saka nung isang araw, yung binitiwang pahayag ni dating Senate President Tito Soto at Joey De Leon. So, naging issue na naman ito. Naging issue. Ba't ang puti-puti mo? Ba't nawawala ka? Oo. Parang yung mukha mo. Okay. Oo. Ayan po, mga kapatid, bago pa po tayo maligaw sa ating paniniwala, nagsalita na po si Joey De Leon. Kailangan po natin itong limiin. Ano ba ang saloobin ni Henyo Joey De Leon? Panoorin po natin. Ayan. Pasok na natin. Para lang matapos yung mga usap-usapan. Unang-una, hindi namin kaaway yung Showtime. Yung Showtime, matagal na namin kapitbahay yun. Hindi rin kami tinitira, hindi namin sila tinitira. Ang pinapatungkulan namin ni Tito nung nagalit kami sa Itbulaga, yung mga social media na nagpo-post, yung mga alam nyo na nagpiprograma. Kaya hinamon ko 15 years kung tatagal yung mga nagpo-post na yun. Hindi Showtime. Oy, happy anniversary Showtime 15 years na nga yung Showtime. Ba't ko hahamunin yun? Mahal namin ang Showtime dahil kasabayan namin. Dadalawa na lang kami. Huwag nyo kaming pagsabungin. Hindi po kami, magkakaibigan din kami. Ang pinapatungkulan namin ni Tito, yung mga nagpo-post na magsasara na kami. Dalawa na lang yung show, isasara pa yung isa. At yung isa, yun yung well, hindi naman sa pagyayabang, longest running. Top 5 nga sa mundo eh. Kaya thank you. Kasama kayo dun sa honor na yon. Kaya inuulit namin yung galit namin ni Tito at ng mga Dabarkads at sama ng loob dun sa mga nagpo-post na hindi free TV, yung mga sa tawag doon, mga Facebook, YouTube, Instagram, social media, yung mga salbahe doon. Kaya
para malinaw. Talagang luluhod ako, di pa ako. Kung maka 15 years yung mga chismoso na yun, yung mga sinungaling na yun. Pero yung Showtime, we love you. Hindi namin kami magkaaway at nagtatrabaho lang kami. Yun lang yun. Okay, ganun lang kalinaw. Nililinaw ko lang kasi hahaba pa ito eh. Yung iba nilalagyan na ng kulay, pinagsasabog. Nagtatrabaho lang po kami, dalawa na lang kaming lunch shows. We love each other. Matagal na, mahigit 1 dekada na kami magkapit-bahay. So yun lang po. Inuulit ko, yung mga nagpo-post na sinungaling sa social media, yun ang mga buwisit. Yun ang mga pinapatungkolan namin. Okay. Ayun. Very Joey De Leon. Ayan po si Joey De Leon talaga. Hinahamon nyo eh. Ay, hindi yan uurong, di ba? Ayan po, napakalinaw na po ng kanyang sinabi. Hindi po ang Showtime ang kanyang pinariringgan. Nakakaligaw naman kasi talaga ito sa unang dinig. Di ba naman? At sabi ni Tita Nene Olanday, wala lang magawa ang mga nagkakalat na yan na magsasarang Itbulaga. Naliwanagan na kayo ngayon. Supalpal kayo. Napakaganda ng paliwanag ni Joey De Leon, sabi ni Tita Nene Olanday. At sabi ni Wating Wating, Nanay, apparently, Tito Vic and Joey, Wating Wating, pasensya ka na, hindi ko mababanggit yung presyo na nakalagay dito at saka yung revenue. In just 6 months. Pero totoo itong sinabi mo na ito. Ito ba ang magsasara? Hampasin ko kayo mainit ang ulo ko kasi Friday na. Sabi ni Wating Wating. Hindi na lang po natin babanggitin kung magkano yung tinutukoy niya dito. Pero alam na po natin lahat yan. Talaga naman, wala pong karapatang magsalita ang kahit sino na magsasara na. Yung mga tao po na nangatalo sa laban noon, sana naman po tantanan na rin natin ang Itbulaga. Nakuha na ang kanilang kailangan. Sila po ang tunay na may-ari ng titulo at lahat ng rekotitos ng Itbulaga. Tantanan na sila. Di ba? At sabi ni Boyci, very well said, Sir Joey De Leon. Tama po, 2 na nga lang sila pag-aawayin pa ng mga aswang na bashers na yan. Naku, sigurado ngayon, nagbubunyi talaga sina Batang Maynila to. It's nga TBJ Defenders, di ba? Si Chris Tulo, si Jake Magnus, si Mark Gamboa ng Models of Manila na hindi natin nababanggit kasama sa grupo. Si Tita Mizzy, naku, Diyos ko, nagbubunyi sila. Talagang nakikipaglaban ng sabayan para sa Tito Vic and Joey. Nay, maski siyensya, hindi kayang alamin kung paano malulugi ang Itbulaga. TVJ forever and CFM. Love you, Nay. Sabi ni Toby Morabe. Totoo yan. Hindi kayang ipaliwanag ng siyensya. At eto sabi ni Tita Julie Paras, paano malulugi ang Itbulaga? Araw-araw, libo-libo ang pinamimigay na tulong sa mga legit supporters ng TV. Sabi ni Tita Julie Paras, talagang kokontra talaga ang ating mga kababayan kasi sila yung saksi kung paano punong-puno po ng mga advertisers ang bawat gap ng Itbulaga. At ang dami pa po, ika nga nila, nakapila ang mga gustong pumasok na produkto, hindi lamang po nila ma-accommodate dahil punong-puno na nga, di ba? Tinatawag na overload na nga sila halos, pero wala na sila magawa. Wala na kalagyan ang mga commercial loads nila. At etong sabi ni Dan Clavesillas, yan ang gusto ko kay Sir Joey. Pag nagsalita, prangka, nakatikim tuloy kayong mga palagawa ng usap-usap. Malinaw na, hindi sila magkaaway ng Showtime. Kaya tantanan na sana ng mga walang magawa at mahilig gumawa ng gulo at mga sabungero. Ayan, malinaw po yan. At sabi ni Lulu Malig, ay nako, totoo. Lulu Malig, ayan. Iba po talaga magpaliwanag si Henyo Joey De Leon. Saludo po ako sa kanya. Nay, ang ganda po ng nakahang sa likod nyo, sa tabi po ng painting nyo, palagi. Alin kaya yung na yon? Itong kay Louis Tolentino? Oo, kay Louis Tolentino. Ang drapes ito, lulumalig Ayan. Tapos, meron pa dito, sabi ni Eddie Letada, nasa top 5 pa nga ang Itbulaga sa buong mundo, tapos magsasarado. Ayan, klarong-klaro na.
At saka sa mahabang panahon po, dahil 45 years na po ngayon, ang Itbulaga, ang original na Itbulaga, siguro po hindi naman nila po pwedeng akuin na sa lahat ng panahon ay kanila ang pinakamataas na numero. Nagkaroon din ng mga pagkakataon na sila naman ang pumapangalawa. Pero hindi po nag-attempt na magsarado. Ngayon pa kaya na nasa kanila na ang lahat ng karapatan? Di ba? Correct. Ngayon pa ba magsasarado? Sus Mariosep naman. Diyos ko po, itik na naging pato. Di ba? Kalahati. Ay, Boysia, sorry hindi ko rin mababanggit itong inilalagay mo na quotation. Oo. Pero totoo ito. Basta, hindi po pwedeng balugi. Paano ba yan? Si Master Henyo pa lang po ang nagbigay ng statement. Huwag na nilang hintayin magsalita pa si Bossing Vic. Lagot silang lahat. Nako, ito yon. Kapag si Bossing Vic Soto ang naglitanya, dahan-dahan, pero tumatalab, nangungonsensya. Tama ka, Miss Nags. Tama ka. Nako, ibang klase. Pag si Bossing Man of Vic few Soto, words yun, no? ay, So, nako, totoo. Huwag niyo pong hintayin yon. Ang mga nagpapakalat ng fake news ay mga bayarang vloggers ng tahanang sinasara. Bitter na, toxic pa, sabi ni Tita Julie Paras. Ayan. At ito pa, sabi ni John, akala ko matatapos ang gap na to na wala kang text. Ayan. Ayan, napakalinaw na. Kailangan pa bang i-memorize yan? Nagsalita na si Joey De Leon. Huwag kayong maghahamon. Hindi sila nagsisimula pero hindi umuurong. Mahiya ang mga nagpapakalat. Oo, hindi sila nagsisimula pero hindi umuurong. Mahiya ang mga nagpapakalat ng fake news. Manalamin kayo, sabi ni John. Ayan. Nako, eto na. Ang dami-dami talagang defenders. Laban! At TVK defenders, di ba naman? At eto pa. Nako, teka lang May mga kasi, may mga amount na nakalagay Hindi ko gustong banggitin. Basta isang patotoo lamang po na sa mga figura, sa dami ng mga 000 na hindi na magkakasya sa E52 ko. Totoo po ang ating ipinakikipaglaban. Hindi magsasarado ang Itbulaga at walang kaplano-planong magsarado kung pinansyal na aspeto ang pag-uusapan. Hindi po. Yun ang napakalinaw. Nakakahiya lang po na banggitin Nakakahiya lang pong banggitin yung mga numero. Pero yun po ay totoo. Totoo ang mga sinasabi ninyo. Di ba? Nakakatuwa, di ba, nanay? Ang dami-dami nagpakalat ng fake news. Tignan mo, isang video lang ni Master Henyo, talagang naliwanagan ang lahat ng mga bumabatikos, di ba? Yung ganong power. Pero aminin natin ang katotohanan kahit naman tayo naligaw. Naligaw tayo sa pakikinig nung unang araw na magsalita sila ni Kuya Tito. Kaya sa lahat ng mga naligaw ng pag-intindi, isasama ko na ang sarili natin. Eto na po, napakalinaw po ng pagkakalatag, pagkakatawid. Hindi po ang Showtime ang kanilang binabanggit. Ayun.